Sa mundo ng trading, may isang tool na parang superpower. Kaya nitong palakihin ng kita mo, pero sa isang maling galaw, kaya rin itong ubusin lahat ng pinaghirapan mo sa isang iglap. Ang pangalan nito, leverage. Ito yung sinasabing double-edged sword. At sa usapan natin ngayon, sisiguraduhin nating matututunan mo kung paano ito hawakan nang hindi ka masusugatan. Naitanong mo ba na sa sarili mo, bakit kaya ang dami-daming baguhang trader ang sumusuko agad? Ang daming pangarap na nauuwi sa wala. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na ang pinakamalaking dahilan ay hindi pala ganun kakomplikado? Alam mo, hindi to dahil sa kung anong secret strategy o high-tech na indicator. Ang salarin, madalas, yung mismong tool na binigay sa kanila sa simula pa lang. Isang tool na akala nila ay shortcut sa yaman, pero hindi pala nila lubos na naiintindihan. Yon ang leverage. At dito talaga nagkakatalo. Isipin mo ang leverage na parang amplifier ng gitara. Kung magaling kang tumugtog, ang ganda ng tunog, di ba? Pero kung sintonado ka, mas lalong maririnig ang pagkakamali mo. Ganyan-ganyan ang leverage. Pinalalakas nito ang panalo mo, pero grabe, mas mabilis pa nitong pinalalakas ang talo mo. At yung pag-intindi sa dalawang side na to, yun ang mag-aangat sa'yo sa iba. Sige, himay-himayin natin to para malinaw. Para mas madaling maintindihan ng leverage, gagamit tayo ng isang example na sigurado akong relate ka. Okay, ganito. Kalimutan muna natin sandali yung mga charts at numbers ng trading. Pag-usapan natin ng isang bagay na mas common. Pagbili ng bahay. Dito kasi, kitang-kita mo kung paano gumagana ang leverage sa totoong buhay. So, ayun na. Naglabas ka lang ng 20,000 pero ang kontrolado mo, isang asset na nagkakahalaga ng 100,000. Yung bangko, yun ang nagbigay sa'yo ng power. Yun ang leverage. Ganyan lang kasimple ang pinaka-core concept niya. Ito na yung aabangan natin. Kung swertehin na tumaas ang presyo, yung kita mo hindi yan nakabase sa $20,000 mo lang, kundi sa buong halaga ng bahay. Kaya naman, grabe ang laki ng balik sa'yo. Pero, at ito yung malaking pero, kapag bumagsak naman ng market, yung lugi mo base rin sa buong halaga. Dito na pumapasok yung panganib. Nakakatakot, di ba? Okay, balik na tayo sa mundo ng trading. Yung bangko sa kwento natin kanina, palitan mo lang ng broker. Ganun na ganun yung konsepto. So kapag sinabing 50-1 ang leverage mo, para sa bawat piso mo, pinapahiram ka ng broker ng 50 piso para i-trade sa market. Aba, biglang laki ng purchasing power mo. So kung yung leverage, yung utang o yung hiram na power, yung margin naman, yun yung down payment mo. Yun yung taya mo, yung skin in the game kung tawagin. Ito yung kailangan mong ilabas mula sa sarili mong bulsa para payagan kang gumamit ng leverage. Okay, at dito madalas nagkakamali ang mga nagsisimula pa lang. Ginagamit nila ang leverage sa paraan na, naku, siguradong kapama ka ng dulot. Silipin natin kung paano nila ito ginagawa. Tingnan mo to. Sobrang linaw ng pagkakaiba. Kung wala kang leverage, para kang naglalakad sa isang malawak na kalsada. Kahit medyo lumihis ka, okay lang, may espasyo ka. Ligtas. Pero kapag sinagad mo yung leverage, nako, para ka nang naglalakad sa tightrope. Isang maliit na maling galaw, isang ihip lang ng hangin mula sa market, at tapos ang laro. At kung gusto mo ng numbers, eto yung brutal na katotohanan. Tingnan mo yung table. Sa 100-1 na leverage, 1% galaw lang ng market laban sa'yo, wiped out ka na. Ubos, 0. Pero tingnan mo sa 3-1, kailangan pang gumalaw ng market ng 33% bago ka maubos. Ang layo lang diferensya, di ba? Dito mo makikita kung gaano kadelikado ang sobrang taas na leverage. At eto na nga yung resulta niyan. Yung kinatakutan ng lahat, ang margin call. Yan yung tawag ng telepono o email mula sa broker mo na nagsasabing, "Boss, kulang na ang pondo mo para i-cover yung talo mo." At kung hindi ka makapagdeposito ng dagdag na pera, wala kang choice. Pipilitin nilang isara yung trade mo at yung talo mo, real na yun, permanente na. Pero teka, hindi ibig sabihin niya na demonyo ang leverage, hindi. Dahil kapag ginamit mo to ng tama, wow, isa tong napakalakas na tool. So ngayon, baliktarin natin. Tingnan naman natin kung paano ito ginagamit ng mga professional. At ito, pakinggan mo to ha, ito yung malaking sikreto. Akala nung marami ginagamit ng mga pro yung leverage para tumaya ng mas malaki, para mas malaki ang panalo. Mali! Baliktad pala. Ginagamit nila to para mas kaunti lang yung capital na kailangan nilang ilock sa isang trade. Ang ganda ng tawag dyan, capital efficiency. Paano? Simple lang ang proseso nila. Laging depensa muna, bago opensa.
Ang una nilang tanong sa sarili, okay, sa trade na to, magkano lang ba ang handa kong isugal at mawala? Halimbawa, 1% lang ng account nila. Mula doon, saka pa lang nila alamin kung gaano kalaking position size yung katumbas ng 1% risk na yon. At yung leverage, pambukas lang nila yon ng trade gamit ang pinakamaliit na posibleng margin. Tool lang siya, hindi yung main event. Oh, eto na yung aha moment. Tingnan mo yung comparison. Kung walang leverage, para buksan yung trade, kailangan mong itali yung buong $1,000 mo. Nakalock yan. Hindi mo magagalaw. Pero sa kabilang banda, gamit ang leverage, parehong-parehong trade, parehong-parehong risk, pero $20 lang yung nakatali. Meron ka pang $980 na libre para hanapan ng ibang magandang trade. Yan mismo ang capital efficiency. Okay, so ngayon na nakita na natin yung dalawang landas, yung daan tungo sa kapahamakan at yung daan ng mga pro, isummarize natin lahat sa ilang simpleng rules na pwede mong isabuhay. I-print mo to sa isip mo. Karamihan sa mga totoong kumikitang trader, bihira yang lumagpas sa 5-1. Kadalasan pa nga hanggang 3-1 lang sila. Yung mga alok ng broker na 50-1, 100-1 o mas mataas pa, huwag kang magpapasilaw. Yan yung tinatawag na account killer zone. So para malinaw, ito yung mga golden rules. Number 1, wag na wag kang mag-trade ng walang stop loss. Period. Number 2, isugal mo lang ang maliit na porsyento ng account mo. 1-2% is safe. Pangatlo, keep your leverage low. Tandaan, ang goal mo ay maging efficient sa capital, hindi maging sugarol sa casino. Uulitin ko, efficiency, hindi sugal. Sa huli, nasa kamay mo ang desisyon. Ang leverage ay isang tool, parang kutsilyo. Pwede mo tong gamitin para maghiwa ng mga sangkap para sa isang masarap na ulam o pwede mong isugat sa sarili mo. Ngayong alam mo na kung paano ito gumagana at kung ano ang panganib, ang tanong na iiwan ko sa iyo ay, paano mo to gagamitin?